Magandang umaga po sa ating lahat, Mr. President, ang minamahal nating Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Thank you. Makasaysayan po itong araw na ito. Hindi araw-araw na binibisita tayo ng pinaka-busy, pinaka-dinamikong tao sa buong Pilipinas. Kaya maswerte at hindi natin makakalimutan ng lahat ng taga-Aurora ang araw na ito. Thank you, Mr. President. At hindi lang mag-isa si Mr. President. Kasama po niya ang tatlo sa pinaka-mahusay, pinaka-magaling, pinaka-matikas na kanyang miyembro ng kanyang kabinete. Ang isa nating parang kuya na inampun ako nung ako'y nag-aaral po sa United Kingdom, Secretary Anton Lagdameo. Ito po, batang-bata at napakagaling, multi-awarded mayor at ngayon kalihim ng DSWD at pwedeng ipaglaban sa K-pop, pwedeng ilaban sa BTS, Secretary Rex Gatchalian. Ito naman po, isang matagumpay na negosyante, very successful, pero iniwan ang kanyang malaking korporasyon para lang manilbihan sa taong bayan at sa lalawigan ng Aurora. Nakita natin, napaka makabago ang teknolohiya at mga equipment na dala nila ni Pangulong Bongbong. Secretary Kiko Laurel. Sa lahat ng kinatawan ng kanilang mga departamento, kay Secretary Abalos, kay Congressman Romel, napakasipag po at katuwang natin sa lahat ng proyekto dito sa Aurora, Governor Ray Tolentino, Mayor Ret, sa lahat po ng mayors, nakita namin sa labas, Vice Mayors, officials, sa lahat po ng mamamayan at kababayan namin dito sa Aurora, magandang umaga po sa inyo, naimbag na bigat kada kayo amin, natuwa si Presidente dahil sinabi ko sa kanya na halos kalahati ng mamamayan dito sa Aurora ay mga may lahing Ilocano. Yan. Salamat again, Mr. President. First of all, baka makalimutan ko, thank you for appointing me Secretary of Education, sir. Medyo mabigat ang mga suliranin ng sektor nito pero hindi po namin kayo ipapahiya. Thank you for the trust and confidence, Mr. President. Salamat po. Ang dami po nating proyekto at umuunlad lalo ang lalawigan ng Aurora sa ilalim ng Marcos administration. At kung may konting oras, mabigay ko lang po yung kasaysayan ng pamilyang Marcos at ang kanilang pagmamahal sa lalawigan at mamamayan ng Aurora. Ang ama ng ating presidente, Ferdinand Marcos Sr., noong 1979, pinirmahan niya ang Executive Order No. 7. At mula sa sub-province ng Province of Quezon, ang Aurora na dating sub-province ay naging independent province. Kaya utang na loob natin sa mga Marcos na pinanak at isinilang ang Aurora Province. At ang aking ama ay nanilbihan sa ilalim ng First Marcos Administration bilang presidente ng Pamantasan o Universidad ng Pilipinas. At ang anak naman ng ating mahal na Pangulo ay baka hindi nyo alam, madalas po dito nagsa-surfing at nagsa-skateboarding. Siya po ay Pangulo ng Skateboarding and Surfing Association of the Philippines. So, ako nga, hindi ko pa napupuntahan yung ating skate park. Si Vinnie Marcos, mga 2 beses nakapunta na hudan. Thank you for the love, Mr. President. At isa-isahin ko po, yung airport po natin, meron tayong bagong terminal, meron tayong bagong runway. Hopefully, pagbaba ni Presidente Marcos sa 2028, na kompleto na ho yun. Dadagsa ang mga turista at darating ang mga hanap buhay nang dahil sa pag-unlad na pagdala ni Pangulong Marcos. Itong building na ito, na kompleto last year, in-inaugurate po natin sa ilalim ng Marcos administration. Yung building sa tapat po ay isang branch ng National Museum. Ma-inaugurate natin kung hindi sa Disyembre, baka sa first quarter of next year, Mr. President. Again, thank you to your administration. Yung magkakaroon tayo, nandito may taga-Kasiguran, taga-Dicadi ba ho dito? Taga-Dicadi area. Ayan. Isa lang pong nakita kong kamay. Pero si Mayor Roy Soriano, si Mayor Torres, nandiyan dyan. So alam nila, magkakaroon tayo ng first ASCOT branch sa Dicadi area, sa ilalim ng Marcos administration. Yan po ang state college namin, Mr. President. Aurora State College of Technology. The branch is in Baler, and there is no branch in the northern 3 towns. So this branch will serve and deliver quality education
at affordable cost to Aurorans living in the northern three towns. And they are primarily Ilocano. You will be happy to hear, Mr. President. So lahat po yan, hindi ordinaryong proyekto lang ho yan. Yan ay malakihang proyekto at binigyan po ng oras, binigyan po ng resources ng ating mahal na Pangulo. Hindi natin magagawa yan kundi sa ilalim ng kanyang administrasyon. Thank you very much, Mr. President. Sana masusundan pa ho yan. But thank you again, Mr. President. Lubos na pasasalamat ang buong lalawigan ng Aurora dahil sa inyong pagdalo. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Ladies and gentlemen, let us welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos. Hindi ko na malaman kung paano ko siya tatawagin, kung senator ba o secretary, dahil siyang papasok sa secretary ng Department of Education dahil nung umalis po si Vice President Sara, iniisip namin kung sino ba talaga. At kagaya ng kanyang nabanggit, napakaraming problema at kailangan ayusin sa Department of Education. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, palagay ko, alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong, dahil marunong at masipag at nakakaunawa sa mga problema at naiintindihan, naunawaan niya kung paano pandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangan gawin. Ang ating parating